So yan, ang atin pong notes board question para po kay Congressman Doy Liaciones. Ano po ang inyong stand sa issue po ng political dynasty? And bakit nyo po pinayagang tumakbo sa lungsod ng Calapan ang inyong asawa bilang alkalde nito? So muli, ulitin po natin ang atin pong notes board question. So ano po ang inyong stand sa ating political dynasty? At bakit nyo po pinayagang tumakbo sa lungsod ng Calapan ang inyong pong asawa bilang alkalde nito? Okay. 5 minutes. Number one, my stand on political dynasty. Pag naibatas ito, boboto ako na maipasa yan. Yun ang stand ko. Pag meron ng panukalang batas, boboto ako para maipasa yan. Malinaw yun sa taong bayan. Kaharap ako ng taong bayan. Pero ngayon ho, wala pang batas, kaya hindi bawal. Di ba? Okay. Ngayon, siguro nasagot ko na yon. Ngayon, tanongin ko, bakit ko... So ngayon, wala tayong political dynasty kasi wala namang batas eh. Okay. So, maganda yung waliwalag yung issue natin. Pag meron pong batas, meron. Eh, wala po tayong batas, so wala. Ngayon, parang tanong sa akin ngayon, ba't ko pinihagan? Kung ako po tatanungin, ayoko eh. Ayoko naman talaga eh. Ang katotohanan naman yan, sabi ko nga lang sa inyo, tama na yung ako na lang. Because living in this world of politics and governance, hindi mo madali para sa amin. When it started, I was 32. My eldest one was grade 2. Now that I am a congressman, I did not pass the passage of time. I did not notice it. Nakagraduate na pala. Actually, day by day, I'm missing out my family. I just hope, sabi ko nga, during the time, si RL ho ay doktora, pinag-ano ko siya para matutukan yung mga bata. And I'm glad that natutukan, naging maayos yung mga anak ko, nakagraduate na, yung isa naglo-law school na sa Ateneo, yung isa nag-aaral ng koleyo, meron kaming bunso. And precisely if you would ask him also, her also, ayaw rin naman niya. It's just that we were led to a position na kailangan. Alam mo, Don, dinasal ko ito at sa harap ng taong bayan, gusto kong sabihin sa inyo, RL was never an option here. I look around, siguro, politika. Sabi ko nga kay Vice Bong, makipag-usap ka na lang kay Hernan. Totoo yun. Sabi ko, when 8 of my councilors won in 2013, majority, at ang vice mayor tapos hindi mayor, sabi mo, makipag-usap ka para tapos na. If he would not permit coalition, una siya, liberal ka, tig-5. I even sought the permission of Secretary Mar at saka ni Governor Boy Umali. Sabi ko, i-broker ko ito. Pero that never happened. No? Hanggang magka-problema na ng ABC na nagdayaan sa eleksyon, sila nandaya, for the record. Hanggang lahat na ng mga empleyado ay nabenga na, na-floating na yung mga primary heads, Dr. Lisa, Engineer Benji Asidera, Marvin Panahon, Deomar Mauro, all of them are my allies during the time that I was there. Everyone naman. Markado sila, naka-float sila with no jobs. Tatanggi niya yon, pero yung mga 4-year course, utility, kahit ba may hawak ng pera, ba't mo kailangan pagwalisin sa karsada? Pero kinalimutan ko pa rin yon. Dumating ang ilang panahon, lumalim, nagkaroon na ng problema. The first 2 years, okay. Sabi ko, pasahan ng budget. Kung anong kailangan ng bayan. After all, the reason why you're elected to public office is to work hand in hand. Kung sino man yan, for the benefit of the people. Lumaon ang lumaon. Ito lang sabi ko sa inyo. I had my 3 surveys. Modesty aside, una, Diyos. Pag ayaw ng Diyos, hindi naman ako magiging congressman. Pero malinaw, sabi ng survey, magiging congressman with about 70% of the voting population voting yes, with 24 against. Very clear, magiging congressman pa rin ako. Now, kung ako higay pala ganun, ba't ko patakbuhin, magbasakit pa ako ng mapapainit ako araw-araw? Ito po, sabi ko lang sa inyo, mga kababayan ko, tumingin kayo sa paligid ninyo. Tumingin kayo sa paligid ninyo. Sinasabi ko lang ho dito, hindi ako maninira. Bakit may droga sa Calapan ngayon, tambak? When I was a city mayor, hindi ganyan. Ay, sabi ko, 6 months, tanggal ang droga, tanggal. Bakit krimen? May nagpatay sa Isabel, ginubatan. Nagnanakawan, hindi mo mapigilan.
tatanong ko ang taong bayan, kayo po ang tatanungin ko, o bakit ang disiplina wala na, pwedeng wala ng helmet, pwede ka nang tumawid kahit saan, pwede ka nang hubad, pwede ka nang walang helmet, pwede ka nang magtapon ng basura, pwede ka nang manigayo kahit saan. Bakit ang palengke? Bakit dugyot na dugyot? Sira ang escalator. Ang kababaihan, nakatiwangwang. Ngayon may kalaban, saka binibigyan ng mga ayudang 50,000. Bakit bumagsak ang gold card? Sasabihin niya naman si Bong Brocal. Sasabihin ko sa taong bayan, sagutin nila ito sa taong bayan. Sagutin niya ito sa taong bayan. Bakit siya? 600 ang empleyado mong ghost employees. Sagutin niya ito sa taong bayan. Ako yung pinagbigyan ng tanong, sagutin niya ito. Kumikita ng 6,000 a month, bawat isang empleyadong kampanyador. 15-30. That's 72 million a year. 10 million lang ang utang ng gold card. My God. So may mismanagement here. O bakit pa? Si Nona, bumagyo. O ano nangyari? 5 million lang ginasta. Yung ngayon nagbibigay ng mga plywood, galing sa Nona yun. Disiplina, krimen, droga, bengador na pamumuno, hindi ko sinasabi. I'm not saying I'm a better person here. Pero sabi ko, kung kayo po, ang tanong ko lang, kung kayo ay nananahan sa isang lungsod na ligtas kayo ngayon, sila po iboto ninyo. Kung kayo ay nananahan sa isang maayos, mapayapa, at malinis na lungsod, sila po iboto ninyo. Kung kayo po ay nananahan at pakiramdam nyo protektado kayo, pag nagkasakit kayo, sila po. Pero kung hindi, ibalik po natin ang Bagong Kalapan. Now you're asking me doon, why I let my wife? Ayaw nga eh. Pero sabi ko, at the end of the day, when all of us are gone, I hope people will remember that there is a still future for this city. At sana, maibalik natin ito, yung nawala sa atin, maibalik natin. And that's my prayer. It's not actually for personal interest here. Pero sabi ko, people should know and ought to know the issues of this city. Kung sila ay kontento, walang problema. Pero kung hindi, the message is clear. Let us go back to where we belong. Ibalik natin ang Bagong Kalapan. Okay, so marami pong salamat, Honorable Congressman Doy Liachon, sa matapang po ninyong pagsagot sa atin pong no holds barred question. At para sa ating huling katanungan, para sumahin ang lahat ng mga sinabi ng ating bisita ngayong gabi, narito po ang huli nating katanungan. Isang boto lamang ang meron ang bawat Mindoreño. Ang tanong, bakit nila dapat ibigay sa iyo ang botong iyon? 5 minuto po para hikayatin sila na kayo ay muling iboto sa May 9. Ano ko nang sabi ay, sa akin lang po, una ko pasasalamat. I will always be thankful from the day I was given the mandate to lead the city of Calapan in 2007. You gave me the second chance in 2010. Ang kaya ko lang sabihin sa inyo, simula noon hanggang ngayon, I'm doing my job. Ang sabi ko lang, nung naging congressman din ako, trinabaho ko rin yung dapat kong trabahuin. I can brag about so many awards that the city got during my time, and even personal note. Pero hindi yun ang mahalaga. Ang sabi ko lang sa inyo, I am working for the people more than what I expect for myself, that I can work para po sa ating kababayan. Ang inyo pong lingkod ay isang abogado, nangarap ng isang simpleng pamumuno. Nung kaya nating baguhin ang bayan, I'm just enticing everyone to believe in the government. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, ako siguro, yung may kwalifikasyon, baka sabihin nyo ganon. Pero nagtatrabaho. Kaya sabi ko nga, yung aking tagline ngayon, proud ako na serbisyong may nagawa na iba na kaya isa pa. Sabi ko nga lang, sabi ko nga, kung wala, may no holds barred question din ako wala siya. Hindi na. Kaya lang, sabi ko nga, if you want to be representative of people, sabi ko nga, just like in attendance, perfect attendance po inyong lingkod. Natanungin ko siya, bakit 90 days ang session sa Sangguniang Bayan, 60 days wala. O sabi ko, ito lang ang tanong ko. Sabi ko, pag nangarap tayong maglingkod, hindi para sa sarili natin. I would always pray for the time na bigyan ako ng tamang panahon na tumigil sa politika. Pero ang kaya ko lang po sabihin sa taong bayan, hanggat nandito po ako, magtatrabaho po ako,
Isa lang itong maliit na bagay na pasasalamat na maibibigay ko po para sa ating kababayan. Hindi po usapin, sabihin nyo, yung mga kalaban ko, sabihin mo corny, hindi. Sabi ko nga, isa lang ako. Meron akong track record, hanggang ngayon hindi nababago yun. Ang sabi ko nga lang, makikita nyo sa mata ninyo, lahat ng nangyari sa lungsod ng Calapan, and even in the 1st District. And up to now, bashers, internet, and even on, kaya yung Mindoro Halalan, hindi ko na pinanood yun, puraklaban naman yun nandun ay. Kakaunti rin naman kayo, hindi naman nakakaabot yan doon sa bundok ng Ipugaw. Kayong mga kalaban, hanggang doon na lang kayo. Pero sasabi ko sa inyo, nobody can prevent me from doing what is right. I will do everything as long as I believe it is right thing to do. At ang sasabihin ko lang po sa inyo, simple lang po, I may not be the best ever mayor that you elected in this city. And probably not the best congressman that you could ever imagine. Hindi man po ako pinakamagaling na lingkod bayan na nakilala ninyo. Pero kung kaya kong tingnan ang mata ng bawat isa, si Doy Liachon po mula noon hanggang ngayon ay naging isang mabuting tao para yapusin ang bawat isang magbigay ng inspirasyon na sana balang araw, if this country would be good, I hope Mindoro will be part of it. And all of us, when all of us will be gone, maybe we cannot reach during this lifetime, I still hope that there is a better Philippines coming to us. Not to us, but probably for our children. Dahil lahat tayo'y naniwala sa pamahalaan at tayo'y bumoto ng tama na meron palang pag-asa bumoto ka ng tama. Dapat malinaw po ang mensahe para sa ating lahat. Sa inyo pong lahat, all throughout those 10 years of my life, maraming salamat po. Hindi ko kayang tumbasan yon. Pero as long as I am here, igagaranti ako po. Aayusin ho natin to at dadamihan pa natin yung pwede natin gawin para ituloy ang isang bagong Mindoro. Kalinsabay na rin yung pagbabalik ng bagong Calapan. Maraming salamat. God bless you. Okay. So marami pong salamat, Attorney Doy Liachon, at hangad po namin ang tagumpay at sino mang pala rin po ay pagpagtiwalaan po ng mga Mindoreño ng kanilang kinabukasan. So sa ating po mga manunood, nawa po ay naging instrumento ang programang ito upang matulungan kayo magdesisyon kung ano ba ang nararapat na maging lingkod bayan ng ating lalawigan. Sagrado po ang boto natin, sana po ay pangalagaan natin ito. Sa April 30, Sabado, ay muli niyo kaming samahan para sa isa na namang edisyon ng Harapan 2016. Ikaw ang pag-asa ng bayan, the Knowles Board Mayoralty Candidates Forum. Matapang nahaharap sa tanong ng bayan si Naginang Ronally R. Liachon at Atty. R. Nancy Panaligan. Abangan po ninyo yan ganap na ika-6 ng gabi sa Calapan Cable Channel 8 at sa City LED Big Screen. Gayon din po sa DWCC Electronic Billboard. Magkakaroon din po tayo ng live streaming ng nasabing episode courtesy of Mr. Harold Ian Tan ng Whitewall Digital Services. Abangan din po ninyo ang Knowles Board election coverage sa May 9, araw ng halalan. Magbibigay po kami ng real-time and up-to-date reports sa mga mangyayaring national and local elections. And bago po tayo matapos, nais po namin pasalamatan syempre ang Calapan Cable, Nauhan Cable, City Information Office, kay Miss Lek Lumanglas at sa Knowles Board Creative and Production Team. And syempre po, magandang gabi po sa mga taga-Lalud, sa amin. Saka po dun sa kapatid kong nasa Lazareto, Kanasayra. And syempre po, magandang gabi din kay Madam Mean Gawad. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat din po sa ating Board of Interrogators and Screening Team members ngayong gabi. Thank you, Ate Lynn, for my hair. I would like to greet Mortal Family, Mommy, Daddy, Nanay, Tatay, to Tito Alan, to Tita Ninang, and to Andre, and to Tita Mirna Panginiban and family. At mga kaibigan, ito ang programa kung saan pinagtutuunan ng pansin ang pinag-uusapan ng bayan. Bawat tanong sa isipan, hinahanapan ng kasagutan. Bawat problema, sinusolusyonan. Magandang gabi lungsod ng Calapan. Ako, si Don Zian Encarnacion. At ako naman si Diane Mortel, walang dapat itago. Dahil sa pagtuklas ng katotohanan, dapat no holds barred.